Let's read the Word of God. The message is taken from the book of Romans, chapter 8, verses 31 to 39. Basahin natin sabay-sabay. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sis, may continuation pa. Verse 36, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Let's pray. Lord God, salamat po sa iyong mga salita. Kayo po ang magpala ng mga salita mo sa oras na ito. Po'y instrumento lamang, Panginoon, upang mahilig ang mga salita mo. Asalain ko, Lord God, ano yung mga aking malabi, Panginoon Jesus, so that the very words that I will speak are the words that come from you, Lord. Salamat po, pagkalooban mo kami ng wisdom and understanding sa iyong mga salita. Holy Spirit, take over. We thank you, Lord God, that you are the Spirit of truth, O Lord God, and that you will reveal the truth in our hearts, and that the truth will set us free. Salamat, Lord, sa oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Let's praise God. So, sa araw na ito is I entitled the Word of God. The message of the Lord is taken from Romans 8 and it's about the love of God. At nakita natin ngayon ang mundo is all over the world. Ang mga tao is abalang-abala. Iba-ibang mga party ang pinagkakabisihan ng mga tao. At iba-ibang mga pinupuntahan ng mga party. Iba-iba ang mga lugar ang pinupuntahan ng mga tao ngayon. Sa panahon natin ngayon na although itong Bible, itong Christmas is sa Bible, ito ay isang traditional na occasion at ang Bible is it is not commended na i-celebrate natin itong Christmas because in the Bible, kung babasahin natin ang Bible, the only celebration or ang nais ng Panginoon na i-commemorate natin hindi yung birth ni Jesus, but Jesus Christ have told us na ang ating i-commemorate or ang ating isa-celebrate ay yung death and resurrection of Jesus. Kaya nga kapag tayo nag-gather at tayo ay nagkakaroon ng table of the Lord, di ba ito sinasabi ng Lord na yung wine at itong bread that symbolizes His body and this blood, nasabi ng Panginoon sa atin, we must gagawin natin itong pag-take ng Holy Communion ito to remember the death until He comes. Pero ang beauty nitong Christmas, na sinaselebrate natin, is ito nga, na ang dapat mas maintindihan natin, na do ang mundo nagsaselebrate ng Christmas, at tayo rin ay bumabalik tayo doon sa nangyari, yung ginanap ng Panginoon Jesus, yung kanyang pagsilang. Na bago pa siya ay silang, the prophets have prophesied ang kanyang pagpunta dito. Like for example, sa Isaiah 9 verse 6, for to us, a son is given, and the government will be upon his shoulder. At sabi nga, siya'y tatawagin na everlasting Father, the Prince of Peace, wonderful Counselor, the everlasting Father. So, nakita natin yung mga prophecy of
the old times ng mga prophets is fulfilled. At ito nga ay walang iba kundi si Jesus Christ. And so, because we are, inaalala natin ang kapanganakan ng Panginoong Sus, amen, ang pinakadakilang bagay na ating dapat babalikan at ang nais na makita sa atin ng Panginoong Sus ay yung tayong lahat ay sumasamba or tayo ay nagmamahal sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoon na tagapagligtas. Amen? Kasi si Jesus, sino ba si Jesus? Si Jesus is the Word that became flesh. Sinasabi sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So, makita natin, the Word became flesh, at ito nga si Jesus. And, basahin ko lang sa John 1 verse 14, the Word became flesh, and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. So, ang Panginoong Jesus, siya ang salita. At ang salita ay Diyos. Sabi niya, kaya si Jesus, siya yung Diyos na nagkatawang tao. At, kaya nga nung si Jesus in His public ministry, palagi niyang sinasabi, I and the Father are one. At palagi niyang sinasabi, I am one with the Father. Because nga, nasa kanyang Ama, at siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung sinasamba natin. Siya yung nais ng Diyos na sambahin natin. Dahil walang makakalapit sa Diyos, maliban na tayo ay kumilala at tanggapin natin ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo na ating tagapagligtas. And, di ba si Peter, even when itong mga disciple ay nagsinasabi niya si Jesus, one time na sinasabi niya sa mga disciple, I will prepare a place for you. And then while the disciples are with him, sinasabi ni Peter, I will come back. Sabi niya, ako'y maghahanda ng lugar sa inyo at kapag naipaghanda ko na ang lugar, ako'y babalik sa inyo. And then, sino nagsabi? Si Philip, sabi niya, Father, show us the way. I will, sinasabi niya. And then, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And, while si Peter ay sinabi niya, si Philip ay sinabi niya, sabi niya, Jesus, show us the Father, and that will be enough for us. Tanong sabi ni Jesus, Philip, sabi niya, matagal niyo na akong kasama, pero hanggang ngayon ay hindi niyo pa ako nakikilala, sabi niya ganyan. At ang sabi ni Jesus doon, ang sino mang nakakakilala sa akin ay nakakilala na sa Ama. Kaya sabi ni Jesus, bakit mo sinasabing ipakilala mo sa akin ang Ama? So sinasabi ni Jesus, ang Ama ay sumasa kanya at siya naman ay sumasa Ama. So sinasabi ni Jesus, siya at ang Ama ay iisa lamang. Kaya ito ang dahilan na tayo ay sumasamba sa Diyos, sumasamba kay Jesus. At ito ang dahilan ng ating ginagawa na celebration. At katulad nga sinasabi ni Carly, ang Christmas is every day. Kasi tayong lahat is tinatawag ng Diyos para tayo ay sumamba sa Kanya. At yun nga sinasabi ko, ang pagsamba natin sa Diyos ay yung tayo ay sumasamba na nagpapakita tayo ng pag-ibig sa Kanya, nagpapakita tayo ng mithiin na maranasan natin ang presensya niya. Katulad ngayon, di ba pag tayo ay nagsamba, ang pagsamba natin is pwedeng personal at pwede namang corporate ganitong gathering. So sa ating pagsamba, we always come to God na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya for everything that He has done. Tapos may time na tayo nagpe-praise, praising pagkatapos yung ating pagsamba kung saan nararanasan natin talaga ang presensya ng Panginoon. At in times na meron tayong yung pag nangusap na sa atin ng Diyos or naranasan ang presence natin ni Lord, hindi natin maiwasan ng umiyak or iba-iba na naranasan natin ang Panginoon. So, tayo ay tinatawag ng Diyos na sumamba sa Kanya. At ito ang nais ng Panginoon Jesus na makita sa atin. Tayo ay palaging sumamba sa Kanya. At tulad na sabi ng salita ng Panginoon, Psalm 95 verse 6, ito ang sabi ni Lord, Come! Ito ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na tayo ay sumamba sa Kanya. At ito ang dahilan na tayo ay
nagtitipon. Sabi ng Panginoon, come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord, our Maker. Ito sinasabi ni Lord. Ito ang nais makita ng Panginoon sa atin. Sa kabila na ang mundo ay abala, sa lahat ng mga parties, sa lahat ng mga gatherings, pero God, tinatawag tayo ng Diyos na tayo, lahat tayo, lumapit sa Kanya. Come. Lalaki, babae, matanda, may bata, walang sinasabi si Lord, lahat tayo kailangan sumamba. At ano ang gagawin natin pagsamba? Let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Ito ang nais ng Panginoon, na ang response natin sa Kanyang kabutihan sa atin, ang response natin sa Kanyang ginawa ay yung pagsamba natin. Amen? Kaya tayo ay tinatawag to worship Him. At ito ang nais ng Panginoon na makita sa atin, that we will worship Him, we will kneel down before the presence of our Maker. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Amen? Palad tayo dahil ang tayo is inuna natin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng nais natin gawin, but we come to God para sambahin siya. So bakit ba nais ng Diyos na sambahin natin siya? Bakit ang response natin ay dapat nating sambahin siya? Ang ating pagsamba is in response sa Panginoong Sus dahil our God is worthy. Because of His worthiness. At in response sa Kanyang worthiness, tinatawag tayo ng Panginoon na tayo ay sumamba. Pag sinabi nating worthiness, pag nakita natin yung book of Revelation, basahin ko lang dito, Revelation 5 verse 9, and they sang a new song saying, ito muna, Revelation 4 verse 8, sabi doon, each one of the living creatures had 6 wings. Ito si Apostle Paul, siya yung sumulat ng Book of Revelation. At siya nga ay natapon sa Isle of Patmos at sa kanya ibinigay yung Book of Revelation. Si Paul? Si John, Apostle John. And while siya nga ay pinakitaan ng maraming vision about what is going to happen, pinakita sa kanya yung itong revelation na ito, na sinasabi doon sa Revelation 4 verse 8, each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. So, ang sinasabi ko dito, yung ating pagsamba is in response sa worthiness ni Lord at saka sa Kanyang holiness. Tandaan natin, in the book of Revelation, yung mga billions of angels, yung mga sabi ng Bible is the voice of angels, numbering to thousands upon thousands, 10,000 times 10,000, itong mga anghel na to, kasama ang mga 4 living creatures, ang mga elders, mga saints, they are worshiping God, at ang pagsamba nila is in response sa Kanyang holiness. Because ang Diyos natin is a holy God. Kaya yun ang dahilan ng pagsamba natin, because our God is a holy God. Kaya itong mga anghel na to, sabi doon, day and night, wala silang tigil sa pagsamba sa Panginoon. Sabi nila, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. At yun din ang dahilan na kaya tayo sumasamba, because our God, the God who saved us, is a holy God. And ang command ng Panginoon sa atin, be holy, for I am holy. Amen? And, in the Old Testament nga, yung mga, di ba yung mga kasangkapan sa templo na ginagamit nila to worship God, ito'y nakatalaga sa Panginoon. At even yung mga bagay na gamit sa templo, ito'y nakatalaga na holy sa Panginoon. Katulad, for example, nitong mga basin, water basin, o kaya yung table of shewbread, ano pa yung nasa temple na ginagamit nila, everything na nakatalaga sa Panginoon na ginagamit to worship God ay holy. Kaya yun din ang dahilan na tayong lahat na pinili ng Diyos at nakatalaga sa Kanya
we are called to be holy. Kasi nga tayo pinili ng Diyos. At lahat ng pinili ng Diyos, lahat ng nakatalaga sa Panginoong Sus, we are called holy. We are called to be holy. Amen? At yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Sus ay namatay sa krus so that tayong lahat sa kanyang dugo, tayo ay maging banal sa harapan niya. Malinis tayo sa kanyang harapan. So, ang respond natin sa kanya, sa atin, yung ginagawa natin pagsamba sa Panginoong Sus, ito'y response natin sa kanyang holiness. And, di ba si Isaiah, katulad ni Isaiah, nung nakita niya sa Isaiah ay meron din siyang vision. Si Prophet Isaiah naman, sa Isaiah 9 verse 6, meron din siyang ipinakita din sa kanya ang magandang revelation sa kanya na si Jesus, na si God is a holy God. Nakita niya na itong si Yahweh ay nakaupo sa pinakamataas na luklukan, sinasabi sa Bible. At ito nga daw laylayan ng kanyang damit, ito'y nakalatag sa templo, at nakita rin niya doon ang mga seraphim na umaawit sa harapan ng Diyos. Amen? At wala rin silang tigil, araw at gabi, sumasamba sila sa banal na Diyos. Because God is a holy God. Kaya nung nalaman ni Isaiah na God is holy, at naghanap si Lord kung sino ang ipapadala niya, wala siyang ginawa kundi ang mag-respond, Lord, send me. Because nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita niya ang holiness ng Panginoon. At iyon din ang pinapakita na sa atin ng Panginoon, that God is a holy God, at ito ang gagawin natin, ito ang habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ito ang nais ng Panginoon, that we will come together as a body of Christ. Hindi lang when we come together kapag Friday, pero yung ating mga personal na devotion sa Lord, meron tayong time talaga na naglalaan tayo ng oras sa Diyos para tayo ay sumamba sa Kanya. Because we are called para sumamba sa Kanya. Para tayo ay magkaroon ng deeper at intimate communion sa Kanya. So ano pa ang response natin? Yung ating pagsamba na ginagawa, ito in response sa worthiness ni Lord. God is worthy. Kaya sa Bible, sabi dito, Revelation 5 verse 9, and they sang a new song. Sino to? Sila pa rin yung mga 24 elders and the 4 living creatures and all these angels. And they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. So ito ang dahilan ng ating pagsamba sa Kanya. Ito ang dahilan na ang nais ng Panginoon tayo sumamba sa Kanya, because siya lamang ang worthy. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Kaya siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. At bakit siya karapat-dapat sambahin? Because sinasabi dito, siya ay namatay at ang kanyang dugo, sabi doon, siya yung the blood of Jesus have purchased for God. Tinubos niya ang maraming tao, maraming tao, sabi niya, mula sa iba-ibang lahi, sa iba-ibang wika, sa iba-ibang language, to people and nation. Tinawag, at ito nga, we have been purchased by the blood of Jesus. Kaya ito ang Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin. No one is worthy. Walang karapat-dapat sambahin, walang karapat-dapat parangalan, kundi ang Diyos lamang, ang Panginoong Yesus lamang ang karapat-dapat sambahin. Amen? Kaya nung sinasabi ni Lord Jesus, after He had provided purification for sin, nung matapos siya na maghandog naghandog para sa kasalanan, sabi sa Bible, siya naman ay umakyat na. She is now seated. The Lord God is now seated enthroned in the majesty in heaven. Kaya, ang Panginoong Jesus, siya yung King of Kings and Lord of Lords. Now, He is enthroned in heaven, at ang lahat ng tuhod, sinasabi sa Bible, ang lahat ng tuhod ay luluhod
sa ating Diyos. Ang lahat ng labi ay magsasabi na siya lamang ang Diyos. Amen? Wala nang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin. Walang karapat dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? He had purchased with His blood. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay binila niya sa malaking halaga. Amen? Kaya napakadakila ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. At ito ang dahilan na tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Because the blood of Jesus, tayo ay tinubos na ng kanyang dugo. Amen? So, ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? We have purchased with His blood. At kasi walang tao, kahit sino man tao, walang makapagliligtas sa atin. Sa kasalanan, walang makapagliligtas sa atin sa lahat ng gawa ng Satanas. Walang makapagliligtas sa atin sa parusa ng ating makasalanan, tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga, He alone is worthy. He alone is worthy. In Romans verse 8:31, sabi dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Amen? Ito yung ginawa ng Panginoon. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, kundi siya ipinagkaloob niya sa atin para tayong lahat ay makalapit sa Diyos. Amen? Kasi ang naghihiwalay sa atin ang kasalanan. Pero but because of the great love of God sa atin, tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. At ang kasalanan natin, unang-una ay dinala ng Diyos sa kanyang katawan. Amen? Kaya nga nung si Jesus, sa kanyang public ministry, di ba? Ano ang unang preaching niya? Sabi niya, repent, for the kingdom of God has come. Because ang nais ng Diyos, tayong lahat ay manumbalik sa Diyos. Tayong lahat ay magbalik loob sa Kanya, talikdan ang kasalanan, at sa pamagitan ng Panginoong Hesus mararanasan natin ang tunay na buhay. Yun yung sinasabi ni Lord, that sa pamagitan niya, mararanasan niya ang buhay. Hindi lang yun, nung si Jesus Christ ay nag-minister sa kanyang public ministry, yung kanyang pag-ibig talagang ipinadama niya sa mga tao. Amen? Kaya nga, nung siya'y nangangaral, di ba? Lahat ng lumalapit sa kanya ay pinagagaling niya. Pinapalaya niya yung mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Yung mga nagugutom, pinapakain niya. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At si Jesus Christ nga, yung expression, yung demonstration ng pag-ibig niya sa atin. Kaya sinasabi ni Lord, it is the love of God. Minahal natin si Lord, unang-una, hindi dahil sa ating, dahil tayo ay mabuti, hindi sa ating mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. At yun ay yung kanyang ginawa sa krus. Amen? Kaya, kung sabi nga dito, kung ibinigay na ng Panginoong sa atin, ang lahat ng bagay, lalo na ang Panginoong Sus, kung hindi pinagkait ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, gaano pa kaya yung mga pangailangan natin na hindi niya ipagkakaloob sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya makita natin na ang Panginoong Hesus ay napakabuti. At naalala ko nung ako'y na born again, wala pa akong kalam-alam talaga sa Word of God. Hindi ko alam ang Word of God, hindi ko rin alam na meron palang salvation. May Bible sa amin pero hindi ko siya nabubuklat, inaalikabok na. At naintindihan ko talaga na kapag wala sa iyo ang Panginoong Hesus, merong talagang kulang sa buhay natin. Kasi yun ang naranasan ko nung wala pa ako kay Jesus. Na although nagse-celebrate ka ng Christmas noong unang panahon na yun, wala ka kay Jesus, pero yung celebration na yun is happiness lang, wala kang joy talaga na mararanasan. Dahil kung wala si Jesus, hindi natin talaga matatagpuan ang tunay na kaligayahan natin. Hindi natin matatagpuan ang joy na hinahanap natin. Kaya one time, na ako in-invite ng mga klase ko para, ng office mate ko, Sunday yon at inimbitahan kami para mag-join ng ganitong gathering sa Makati, natatandaan ko yon. Doon ko naranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya napakalaga ang pagsamba. Kasi nung time na sumasamba ako sa Panginoong Sus, hindi ko mapigilan talaga ang pag-iyak.
Hindi ko mapigilan ang pag-iyak noon. Doon ko lang naranasan yon, in the presence of God. Nakita ko yung holiness ni Lord at nakita ko kung gaano yung kasama ng pamumuhay ko. So, ang Panginoong Jesus lamang talaga ang makakapag-reveal kung sino siya sa atin. And apart from Him, hindi tayo maliligtas. Because the only Savior, walang mayaman, walang makapangyarihang tao sa daigdig para tayo ay mapatawad sa kasalanan. Walang makapangyarihang tao sa daigdig para tayo ay maligtas. Ang tanging tagapagligtas lamang natin ay ang Panginoong Jesus. So, sabi dito, if the Lord, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how much will He not also along with Him graciously give us all things? So, ibig sabihin, kung tayong lahat ay, yun nga na, ang Diyos, hindi ipinagkait ang Panginoong Jesus sa atin, gaano pa kaya yung mga pangailangan natin na hindi pagkakalog sa atin ng Panginoon? Kaya nga sinasabi ni Lord, kapag tayo daw ay we serve God with all our heart and we obey His commandments, anong sinasabi ng Panginoon? Yung blessing will overtake us at hindi na mag-overtake, ang blessing daw ay mag-a-accompany sa atin. Amen? I-accompany. Isipin nyo yun, sasamahan tayo, parang pag overtake, yung parang ang blessing ni Lord ay kakambal na natin. Ang blessing ni Lord will accompany us. Ang blessing of the Lord will accompany us. Kasi may pangako si Lord eh. Hindi lang na tayo iniligtas niya, pero habang tayo is nabubuhay, at tayo nasa presence ng Lord, tayo sumusunod sa kanyang kalooban, may pangako ang Diyos sa atin. At yun nga yung buhay na masagana, hindi lang limited sa pera, kundi mararanasan natin ang kanyang pag-ibig. At kapag naranasan natin ang pag-ibig sa Diyos, binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Yung mga tao na hindi natin gustong ibigin, yung mga taong ayaw natin kausapin, kung tayo may galit, nawawala ang mga galit natin. Yung joy na hinahanap natin, natagpuan natin sa Diyos. Kaya yung pagpapala na yan na sinasabi, yung mga blessings na yan, hindi lang limited sa pera. Nandyan yung kapayapaan, na hindi natin pwedeng makita sa tao. Nandyan yung direction sa buhay. Nandyan yung liwanag. Nandyan ang wisdom. Diba? Hindi ito kayang makita natin, mabili natin. Kasi diba sinasabi nga, may maganda kang kama, pero diba? Mabibili mo ba ang mahimbing na tulog? Hindi. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang magbibigay sa atin ng appetite. Correct. Si Lord lang. Diba? Ayun nga kaopisina namin. Yung amo niya is nurse. Dahil sa sobrang yaman niya, Arabo siya, lagi siyang tinatawag. Nagtatrabaho kami sa money exchange. Pero itong kaopisina ko is nurse siya. Ang visa niya ay dito sa may-ari ng building kung saan nasa ng aming exchange. At ang visa niya nga ay siya ay nurse, personal nurse siya, private nurse siya. Pero habang siya ay nasa araw, nagtatrabaho sa exchange. Pero ang trabaho niya, nagtuturok siya sa matanda, sa amo niya. Kasi nga hindi siya makatulog. Na dahil sa dami ng kayamanan niya at mga ari-arihan, sabi niya, hindi ako makatulog. At lagi daw niyang inaalala, kinukwento nitong nurse na ito, na dahil sa dami ng kayang kayamanan, hindi siya mapakali. Hindi siya din makontento. Hindi siya ay, tawag dito, siya ay nagwo-worry. At siya, ang ginagawa niya, sa madaling araw, tinatawag niya itong nurse na ito at nagpapaturok na namin siya para siya ay makatulog. So, kung wala ang Panginoong Sus sa atin, hindi natin talaga, mayaman tayo, or tayo ay, taglay natin tayo ay tanyag, pero kung wala ang Panginoong Sus, kulang ang ating mga buhay. Amen? Because kay Jesus lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan ng buhay natin. Siya lamang ang makasasapat sa ating puso, sa ating mga at yung presence nga ng Panginoon, kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, babaguhin tayo ng Diyos. Amen? Babaguhin tayo ng Panginoong Jesus. Kaya, hindi lang tayo makakakita noon. Makikita ng mga kapitbahay natin, ng mga kasamahan natin sa bahay. Bakit kaya nagbago na si Carrie Lee?
O bakit kaya nagbago na ako, di ba? Lahat tayo. Kasi nga, ang presence ni Lord nasa atin na. Hindi na natin kailangan mag-aral ng mga self-help book, di ba? Nung wala pa tayo kay Jesus, ang binabasa natin, self-help book, 7 habits to become successful, 7 habits to become, kasi meron ako niyan dati, hindi ko alam kung sino na yung author na yun, 7 habits to be pero noon, walang kwenta yung mga pag-aaral na yan. Kasi si Jesus lamang makapagbabago ng ating mga buhay. Amen? God is worthy. Kaya sinasabi ni Lord, worthy is the Lord. Ito ang response natin kaya tayo sumasamba. He is holy because of His holiness and because of His worthiness. Amen? God is worthy. Kaya nga yung mga 24 elders na yan, nung sila'y sumasamba, yung kanilang mga tawag dito, mga crown, ay binaba nila sa Panginoon dahil the only one that is worthy ay ang Panginoong Jesus lamang. Kaya napakahalaga na tayo ay magpakalalim sa ating relasyon sa Panginoon. Because walang pwedeng maipalit sa ating relasyon sa Panginoon. At kapag tayo nasa Panginoon, sigurado ang tagumpay natin. Doon tayo ay may iba-ibang pagsubok, hindi natin hawak at kontrolado ang mga sitwasyon sa ating mabuhay, katulad ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon. But ang promise ng Panginoong Jesus, tapat siya sa atin, that if God is for us, who can be against us? Amen? Ang Panginoong Jesus ay hindi lang siya nasa atin. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, hindi lang natin tinanggap si Jesus, pero God will always be for us. He will always fight our battles. Yun ang pinakamaganda na tayong lahat ay sa kabila ng mga trials, situation in our life, meron tayong pinaghuhugutan ng lakas. Meron tayong pag-asa. Hindi tayo nag-worry, hindi katulad nung dati. Pero ngayon na nasa Panginoong Sus na tayo, binibigyan tayo ni Lord ng karunungan na tayo ilalapit sa Kanya, hihingi tayo ng wisdom sa Kanya, tuturo niya sa atin kung ano mga gagawin natin. Kaya nga, yun ang pinakamaganda na ba ang against us. Nakita natin, the enemy, ang kaaway natin is always against us. Yung sinasabi pa niya, who then is the one who condemns? Who can separate us from the God? Who can separate us from Jesus? At nakita natin, ang enemy, the only goal of the enemy is for us to steal, to kill, and to destroy. And kapag tayo ay nasa Panginoong Sus, wala nang pwede pang sabi dito, sino makakapag-condemn sa atin? Gayong si Lord naman, ang nag-justify na sa atin. Diba the enemy is the one who's always condemning us? Ay, ikaw, mahina ka, ikaw, you cannot make it, ikaw ay makasalanan ka, diba? He's always condemning us. Pero sinasabi ni Lord, it is God who can condemn us. Si Lord pa nga ang nagpalaya sa atin, si Jesus pa nga nag-justify sa atin. Pinalaya na nga tayo, pinatawid niya tayo sa kasalanan. Sino pa makakapagkondena sa atin? At sinasabi ng Panginoon Jesus, sino ang makakapaglaban sa atin? Sino pa ang makakalaban sa atin? Gayong ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Amen? Kaya nga si Jesus ay hindi lang nasa atin, but God is with us and God is for us. Kaya yung mga battle natin ay si Jesus Christ. Ang battle natin, God is fighting for our battles. Katulad na lang ng mga Israelita, di ba? Nung ang mga Israelites ay umalis na, pinalaya na ng Pharaoh na Maehipto, at sila ay pinalaya na after na si Moses ay gumawa ng iba-ibang kababalaghan. At nung sila ay pinalaya na, hinabol sila, di ba, ng mga Ehipto, ng mga Pharaoh. At nung nakita nitong mga Israelites na sila hinahabol, natakot sila. Natakot itong mga Israelites at sa panguna ni Moses. And then anong sabi ni Moses? Huwag kayong matakot. Kasi they are in front of kumbaga ay dead end na. Ang Red Sea na ang katapat nila. Wala na silang patutunguhan. Hinahabol na sila ng kaaway. Pero sa kabila ng lahat, walang imposible sa Panginoon. In times na ang sitwasyon natin ay napaka-imposible, God is always with us. God is always for us. Kaya nung time na yun, anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Moses? Huwag kayong matakot. Tayo ililigtas ng Panginoon. The Lord will fight for us.
We need only to be still. Kaya nung time na yon, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. He opened yung staff ni Moses, inano niya, is hinawi ni Lord ang dagat, dahil nga pinakita niya ang kanyang kaluwalhatian, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. So ito yung ating Diyos